Habang naghahanap kami ng lugar para mag-camping, may nadiskubre kaming kakaiba. Isang damuhang napapalibutan ng pine trees. Pero sa gitna nito, parang may iniwang bakas ng kasaysayan. Abandoned helipad pala ito. Matagal nang iniwan. Pero ngayon, kami ang nandito. Wala pa man kaming tent, biglang bumuhos ang ulan. Nabasa, nagutom. Pero naghanap kami ng paraan. Mula sa abandoned helipad, naging isa tong di malilimutang camping trip. Ito ang kwento ng pagdiskubre, pakikipagsapalaran at simpleng pamumuhay sa gitna ng kagubatan. Ganito mga behero, dito usually may mga mushroom talaga makikita. Ayan o. Mga behero, itong mga mushroom na kinuha natin kanina dun sa daanan. So, meron tayo dito ang pang ulam mamaya, pang dinner natin. Sakto, ganda. Yan. So, kukuha tayo sa wild ng pang dinner natin. Tag-ulan kasi ngayon kaya maraming tumutubong mushroom ngayon. Yan. So, marami pa dito. Tingin-tingin lang tayo sa dadaanan natin. Dito pala tayo ngayon sa Benguet. At kasama natin si MJS Adventures, yung tagahawak ng camera natin ngayon. Siyempre, samahan nyo na naman kami sa isa na naman panibagong paglalakbay at isang camping adventure dito sa Bukod, Benguet. Ayan, so binalikan natin tong spot natin dito at napakadami na naman ng kabuti. Yan o, libre. Tawag dito ay superfood. Bakit? Kasi may antioxidant daw na nakakatulong sa katawan natin. Pre, pag fresh daw yan, mas mataas daw yan. Mas mataas daw? Oo. Try mo mga pre. Ang daming mga common mushroom dito. Meron? Oo. Ito tayo mag-camp. Pwede na katulad ito yung open eh. Ito, raw spot. Open spot to. So yan. Tingnan natin to. Ay, nuod na rin. Sayang to. At dahil tag-ulan na ngayon mga behero, uso na naman ngayon yung mga falls na makikita lang natin dito sa gilid ng daan. Kagaya nito. Wow. May bagong tent nga pala tayo ngayon. Ito ay from Tomount. So tatry natin kung gaano kaganda yung waterproofing nito. Ayan. Sobrang daming langgam pala dito sa pwesto natin. So lilipat tayo mga behero. Dito banda sa baba. Diyan. Try natin dyan. So ayos lang natin itong tent natin.
tumila na yung ulan mga behero. So gagawa tayo dito ng tarp natin para if in case man na bumagyo or lumakas yung ulan mamayang gabi ay safe tayo. So hindi na tayo mag-aaligaga na mag-setup pa ng mga tarp natin. Ito nga pala yung setup natin, pakita ko lang sa inyo. So effective naman siya mga behero. Effective yung waterproofing nitong tent. So hindi naman nabasa yung loob. Yan siya. Ayos. So try ko lipat dito. Gawan ko lang ng paraan tong tarp natin. Ayan. So kung makikita nyo tong spot natin, nasa gilid lang tayo ng kalsada kanina kung saan tayo tumaas. Ayan. So pinasok lang namin to. At ayan, itong bumungad sa atin. Daming pine trees dito na nakapalibot. Tapos dito grassland na. Ayan, solid, mabero. Nawala na yung ulan at medyo lumiliwanag na rin yung kapaligiran natin. At makikita nyo dito may mga namumuong sea of clouds. Ayan. Gagawa lang tayo dito ng pwede nating bonfire mga behero. So linisan lang natin to. Alright, so nakagawa na tayo ng lalagyan natin ng bonfire. Meron dito mga basang kahoy. Mukhang pwede natin gamitin mamaya. Lagay lang natin dito sa gilid-gilid para matuyo. Ang problema natin ngayon mga behero, kung paano tayo hahanap ng tuyong kahoy kasi talagang inulan kami kanina at nabasa yung mga kahoy dito. Meron ditong dragonfly. So may hirapan tayong kumuha ng mga tuyong kahoy dito. Try natin to. So magsain na tayo for dinner mga behero dahil gutom na rin tayo. Nakapag-set up na tayo ng lahat. Alright, so next niluluto natin mga behero itong mga mushroom na kinuha natin kanina dun sa daanan. So ito yung pangdagdag natin sa ulam natin. Okay. Para ma-feed mo din yung kawali ko, pre. Tama pa na. Isa na lang naiwan. Paano ginagawa pre? Sa kawali ko lang yun, pre. Sige, sige pre, sige. Mawawalan tayo ng ulam yan. Let's eat! And Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkalob nyo sa amin. Maraming salamat po sa spot na ito na binigay nyo sa amin. At sana po yung makatulog kami ng maayos, walang mangyari sa amin. Kaya dyan nyo po kami sa sakit sa kuna, tsaka sa aksidente.
At i-bless niyo po itong pagkain na aming pagsasaluhan na maging lakas namin at katalinuhan para nang sagot na magamit namin sa mga gagawin namin sa mga susunod pa na camping. Ayan. So, maraming salamat Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kanada. Eat! Ito na yung seaweed tapos may spam. Ayan. Kaya ka pala kumain ng seaweed. Sarap. Alright, so mga behero, good night and we'll see you guys tomorrow. Yan, so good morning mga behero. Kakagising lang natin. Ito yung maganda pala dito sa sobrang ganda ng tulog natin. Na-appreciate ko tong eggshell ng nature hike mga behero. Ito. Sobrang init, mainit siya. Tapos itong tent natin, pang 1P lang siya. So halos kasya lang tayo and yung mga gamit natin dito sa gilid. And so far okay naman tong tent. Nagustuhan ko rin siya kasi pwede ko siyang ilipat-lipat. Meron lang ako napansin, may tumulo sa akin kanina. Pero siguro yung nag-accumulate na moisture dito sa loob. Kasi mainit na eh. So, ganyan. Tapos may vents siya dito. Ayan. Tapos hindi siya mainit kahit medyo may araw na dito sa harap natin. Hindi siya mainit. Ayan, so kakatapos na natin mag-breakfast mga behero. So shoutout nga pala kay Capti Adventures, shoutout kay Camping Community PH, shoutout din sa lahat ng nanonood abroad, sa mga silent viewers natin at sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. Ayan, so ngayon naman mga behero ay maghanap tayo ng mushroom kasi kahapon marami tayong nakitang mushroom dito sa paligid. So this is the perfect time para i-hunt sila dahil iuwi natin sa Baguio. Ayan, so tara. So dito pa lang sa spot natin mga behero meron na. Ito po. Pero hindi ko alam kung nakakain yan. Mushroom. Mushroom yun pre. Meron tayo ditong pond na nakita. Daming mga tadpole. So nung bata ako mga behero, tumatakas pa ako tuwing tanghali para lang pumunta sa mga ganitong pond na kung saan may makikita kaming isda o kaya naman mga tadpoles. So nung bata kami laruan namin to. At nung bata kami mga behero, talagang kapag may nakita kaming ganito hanggang maghapon na kaming naglalaro. Uy, dami. Uy, grabe oh. Yan oh. Paano ba tatawagin pre? Paano tawagin pre? Ano manok? Yan, so yan yung laruan namin, mga batang 90s makaka-relate sa akin. So talagang yung mga batang 90s na yan, pag pinapatulog ng tanghali, tatakas. Tapos kung saan susuot. Kami kasi malapit kami sa mga bundok, sa mga bayabasan ganun. So doon sa mga bayabasan na yun, may mga ganitong klase ng
naiipon na tubig. So paboritong itlogan ng mga palaka. Kaya kami nakakita ng mga tadpoles. Botete yung tawag nila dito. Pero hindi naman talaga siya botete. Mukha lang siyang botete. Ito, meron tayo ditong earth ball or buo. So ang local name nito sa amin mga bero, buo. Yan. So para lang siyang bola. Pero yung iba mas lumalaki pa dito. And ito is edible, nakakain. Pa dito. Saan? Ito. Pre? Ang scientific name nito ay sa amin ay bulong ti bayawas. Tapos Ito yung pag tinutuli ka, ngunguin. Tami dodo. At dito mga behero, nakapagtataka kasi may helipad. Itong mga to, akala namin kung ano, may white siya, na paikot papunta pa ganun. Tapos dito sa gitna, H. Ayan. Yan, H. Tapos ito, pa ganun. So helipad, big sabihin, ginamit tong pang land ng helicopter dati. Or may mga naglaland dito. Tingnan mo to, pre. Bakit? Bago nakikita. Uy, gagi, ang laki. Nakikita niyo ako kat malayo. Praying mantis siya. Laki mga behero. Ang scientific name nito ay Apostatic mononucleosis. Ito, Grabe, pre. oh. Ang scientific name nito. Kain din yan, pre. Mushroom yan, isang uri ng mushroom. Oo. Black velvet. Ay. Ito, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking mantis. Ayan, so ginagamit nila yung kamay nila. Pinangiipit nila doon sa kalaban. Tayo mo nga. Tapos sinisip-sip nila yung juice. Para lang siyang gagamba. Juicer tawag dyan. Pero laki nyo. Alert siya mga behero. Kitang kita ka niyan. Oh, ikaw ba naman yan? Ganito mga behero. Dito usually may mga mushroom talaga makikita. So ito yung mga common mushrooms. Yan, medyo malaway-laway to. Pero hindi ko nakukunin kasi nung last time na kinuha namin to at binahin namin sa Baguio, nalusaw. So mas maganda pagka-harvest mo is luto agad. Ano pa tayo? Marami pa dyan na katulad nito. So ito, nalakyan na ako dito mo behero. Pero meron pa tayo ditong mas malaki. Ayan o. Ayan o. Laki. So tignan nyo yung difference sa size. Tapos meron pa dito isa. Ayan. So okay na to. Marami-rami na rin. Nabubulok na yung ibang part. Basic. Madulas ah. Nagdidrip eh. Ganda mga behero. May mga fern dito sa gilid ng dinadaanan natin. Ganda talaga. Lalo pag ganito yung spot.